Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nakakatakot, nakakalungkot na pangyayari sa Amerika na kung saan nagkaroon ng assassination attempt si former President Donald Trump. Okay, nung nangyari na yon, nakatanggap ako kaagad ng message galing sa isa kong subscriber na nasa Amerika. Ito ang kanyang, basahin ko yung kanyang message. Sabi niya, Donald Trump got shot. Makahadlok. By the way, Bisaya ito. Kaya hadlok. Nakakatakot. Makahadlok kay na-imagine dayon nako si Inday Sara. I hope this same thing won't happen to her. As the saying goes, if you can't beat them, join them. Pero kung bangag ang imong kalaban and not in their right mind, the saying might go like, if you can't beat them, kill them. Medyo, alam nyo, nanginig po ang aking kalamnan. Tumindig aking balahibo nung mabasa ko itong message na ito. Kaya nag-open ako kagad ng internet, sinerch ko, yun nga, talagang grabe. Hindi ako makapaniwala na something like this mangyayari sa Amerika. Unexpected. So, napaisip ako yung if you can't beat them, kill them. Sabi nga, oo nga no. Kasi napakalakas si VP Sara. Maraming masasagasaan, maraming mahadlangan yung mga motibo nila, yung kanilang mga plano dahil sa isang Inday Sara, balakid sa kanilang gustong mangyari. So naisip ko, pwede bang mangyari kay VP Sara itong nangyari kay former President Donald Trump? Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo? Safe ba ang ating VP Sara ngayon? Lalo na't kumalas na siya sa administrasyon. Kung ako ang inyong tatanungin, agree ako dito sa aking subscriber na nahadlok siya. Ako nahadlok na rin ko sa kalagayan ni VP Sara ngayon. So, ang response ko sa kanya is let's pray for Inday Sara. So, sa mga nagmamahal sa mga Duterte, kay VP Sara, paluyuhan, Bisayang paluyuhan. Yung, ano bang Tagalog ng paluyuhan? Cover her with prayers. Dahil it's a battle between good and evil itong nangyayari. So, grabe ang condemnation. Maraming nag-condemn sa nangyaring violence, itong assassination attempt. Kasama na ang ating Pangulong Marcos. Okay, basahin ko lang sandali yung kanyang message of condemnation. Sabi niya, it is with great relief, sabi ni PBBM, it is with great relief that we receive the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Together with all democracy,
loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme. Wow! Ang gandang pakinggan, ano? All democracy-loving peoples. Wow! The voice of the people remain supreme. Tanong ko lang, kumusta ang demokrasya sa Pilipinas? Kumusta ang voice of the people? Supreme daw eh. Bakit ginugurgur nila ang mga kritiko, mga Facebook account, YouTube account, hinahak nila ng mga nagkri-criticize sa administrasyon? Yun ba yung the voice of the people must always remain supreme? Bakit ginorgor nila ang SMNI? Daming tanong. Tanong lang naman, totoo ba na buhay ang demokrasya sa Pilipinas? Democracy loving people? Anyway, balik tayo doon sa VP Sara. Ang nakikita kong number one threat sa kanyang buhay ay ang mga komunista. Kasi talagang anti-terrorist, anti-communist silang mag-ama. PRRD and VP Sara talagang palaban sa pagdating sa komunista. Hindi katulad yung iba dyan na makipag-peace talks pa ko, no? Makipagkaibigan, dancing with the enemy. So, pag makalugar itong CPP, NP, NDF, itutumba nila si VP Sara. Yun ang nakita ko. Tingnan nyo, nung nasa DepEd pa si VP Sara, nung nasa NTF-ELCAC pa, sakit sa lalamunan nila, tinik sa lalamunan nila dahil talagang kukontrahin niya yung mga komunista na yan, lalo na yung recruitment ng mga estudyante. Talagang mas safer ang ating mga kabataan kung nandyan pa sana si VP Sara, kasi alam niya yung pasikot-sikot ng mga komunista eh. Ngayon wala na siya. Both NTF-ELCAC at saka DepEd, delikado ang ating mga kabataan na naman ngayon na ma-recruit. So yan ang number one threat sa buhay niya, mga CPP, NPA, NDF. Another threat, yung political enemies. Ayun, joke lang niya na I'm appointing myself as designated survivor. Nako, nagre-react na sila na kung awasa, napraning na sila, kinancel na ang passion show ng mga asawa ng mga lawmakers. Dinoble, parang may gun ban pa daw. Delikado ito, baka mag-create sila ng senaryo, baka magpaputok sila ng bomba sa loob ng batasan para isisi kay VP Sara. So, yun, diba? Yung sagabal si VP Sara sa ambisyon nila, kasi gusto nila na to remain in power beyond 2034. The woman to beat is VP Sara. Siyang mga surveys, of course, dalawa sila ni Senator Tulfo, Raffy Tulfo. Si Tulfo, parang kaibigan man nila. Si VP Sara talagang wala na, kumalas na sa kanila. So, the possibility, lalo na itong ang andaling magbayad na kasi yung gun for hire ngayon. Madali, money talks, basta if the price is right. So again, let's cover VP Sara with our prayers. It's a battle between good and evil, at sana manaig ang kabutihan. Sana
may isa na namang Duterte na uupo sa Malacanang, mga leaders natin na may puso't malasakit, may tapang para sa taong bayan.